Kasi meron tayong iba't ibang klase ng parenting styles. Example, si husband, siya yung authoritarian. Si wife, authoritative siya. Authoritative yung bang may rules, may law, pero kinukonsider mo pa rin yung bata. Kinukonsider mo yung feelings nila. Pag authoritarian kasi, parang batas militar ito. Kaya kailangan mag-decide kayo sino talaga magdidisiplina ng mga bata sa bahay. Pwedeng rules ni father, pero execute lang ni mother. Kasi minsan nag-iiba yan eh. Si mommy, permissive. Yung permissive, ito yung very friendly ka sa anak mo, walang rules, walang batas-batas, kahit ano. Yung disadvantage kasi ng permissive parenting style ay nagiging spoiled yung bata. Nagiging boss na siya yung nasusunod. Kaya kailangan pag-usapan ninyo pareho kung ano yung parenting style na i-execute nyo sa loob ng bahay. You only have one decision of that. Next would be conflict resolution in marriage. Focus on the issue at hand. Avoid bringing up the past. Nabanggit ko kanina. Seek out a compromise. Negotiate differences. Find a good time to talk. Yung mga babae na madaldal na salita lang ng salita. No? Habang nag-iisip pa si husband. Alam niyo ba yung mga lalaki? Pag meron tayong gustong sabihin, plano, na hindi usual unusual, kailangan natin mag-schedule sa kanila. Why? This is what we call conditioning. Example, unusual migration, mag-migrate. Sasabihin mo na sa husband, love, meron sana ako gustong sabihin sa'yo, i-open up sa'yo, baka gusto mo lang. Kasi may mga nababasa ako, maganda daw may mag-grade sa Canada, sa Australia, or saan. Baka pwede natin pag-usapan. Pero pag uwi mo na, or after na ng trabaho mo this weekend, ganon yung pagkukondisyon. Kasi, pag bibiglain niyo yung husband ninyo at that moment na wala pa yan sa mind niya, hindi pa nakukondisyon, tapos tatanungin mo, walang isasagot sa'yo yan. Baka mangyari, may inis ka, madidisappoint ka. Kasi hindi naman yan sila agad on the spot sasagot sa'yo, okay, yes or no. Maganda, i-condition muna natin. Parang sasakyan. Bago mo gamitin, conditionin mo muna. Ganon din sa sex. Conditioning, yung ginagamit dyan. So, ganon din, pag meron kayong gustong issue na ungkatin or meron kayong issue na dapat pag-usapan, kailangan nyo munang, meron akong gustong sabihin sa'yo later. Tungkol ito sa ganyan. Mas maganda yung i-open natin para saan, tungkol saan. Yun yung importante na malaman nila. Para makapag-prepare sila. Pag example, migration or stock exchange, sinabi mo, parang gusto ko sana na pag-usapan natin tungkol sa stock exchange. Siyempre si husband, magsisearch yan bago ninyo pag-usapan. Ikaw din siyempre magsisearch ka din. Magkakaroon kayo ng brainstorming. Pero pag ikaw, bigla lang sa mind mo na gusto mo, tapos tinanong mo na agad si husband, kung mag-migrate tayo sa Canada, na gusto mo hindi. Kasi hindi ko alam. Tapos magagalit ka na. Ikaw talaga, hindi ka talaga, pag tinatanong kita, wala ka talaga masagot. Kasi nga, hindi pa natin ang kondisyon. Kasi diba, they have this time management, one at a time. Ganon yung pagpaprocess. Hindi ko sinasabi na mahina sila, pero ganon talaga yung processing nila, dapat one step at a time muna. Bago tayo mag-move dito, wait lang. Priority muna, kasal muna, bago migrate. Diba? Yun. Kaya mayroong mga ganun na dapat natin pag-usapan. Then, listen without interrupting to your partner. Admit when you are wrong, na sa atin, napakahirap sa atin mag-admit ng mali natin. Pero always remember that saying sorry doesn't mean you are wrong. It doesn't mean you are wrong. It's just ano lang? Management, conflict management, para lang maiwasan kung ano man magiging problema later on. Kasi pag pareho kayong may pride, sino magpapakumbaba? Yes. When you both speak, who will listen to you? Kasi pareho kayo nagsasalita. Sino? Kapitbahay. Marites tsaka si Marisol. Consider your partner's perspective.
Practice empathy when criticized instead of getting defensive. You wear your partner's shoes muna bago ka umalma, bago ka magdepensa sa sarili mo. Alamin mo muna yung kanyang kinalalagyan, yung situation niya, bakit niya nasasabi yun, bakit ganito siya ngayon. Alamin mo din, i-assess mo din. Baka mayroon siyang pinagdadaanan. Ano ba pag umabot tayo ng 40 years old, 40, 45, 50? That's our midlife. Nagkakaroon tayo ng midlife crisis. Pag hindi natin na-manage na mabuti yan, nagkakaroon ng problema sa relationship. Yung midlife crisis, nararanasan niya ng mga 40s and up. Yung napapatanong sila na, ano na ba ako ngayon? Ano na ba yung narating ko? And then, doon nagdidismaya sila pag hindi na nila nararating yung mga pangarap nila bago sila nag-asawa. Tapos may ibang lalaki na tumatakas. Yeah, nangyari yun. Madami ng mga kaso na ganun. Umalis na lang na hindi nagpaalam. Because of the midlife crisis. Maganda dyan sa mga time na yan na nagkakaroon ng crisis yung as partner ninyo, support system. Open communication. Kailangan laging ganun. Pag-uusap. Para alam mo kung ano talagang yung dinaramdam niya. Pag may mga sinasabi niya something negative about sa kanya, ikaw yung magli-lift up nun, ikaw yung magmo-motivate sa kanya to move forward. Hindi porket mabagsak siya, iwanan mo na lang siya. That's not, hindi yun ang purpose ng marriage. Yung purpose ng marriage is to work. To work it out. Answer, may confuse mo sabihin? Wala? Okay. Your partner's daily needs. Okay, alamin na natin. Tatandaan nyo to, memorize nyo to ha. Husband, what are your daily needs? M is for marital intimacy or sex. Bakit? Every day, you releases sperm. Up to 1.5 billion millions of billions of sperm na naproduce ninyo. And then, nagmamature yan ng every 1 to 2 weeks. So, during maturity, kailangan i-release. Kasi kung hindi, mag-i-stack yan sa loob. Pag na-i-stack yan, namumuo yan sa loob, nagiging yellowish. At pag sumasama sa ihi, may kita may buo-buo at yellowish. Dahil nasa stack yan sa loob. And then, you know what? The best thing about sex is, mas lesser yung chance or lesser yung magkaroon ng prostate cancer yung mga lalaki. That's a study in science. Kaya pag laging nadidiligan at nakakadilig, nababawasan yung tendency ng anuman magiging problema. Kasi alam mo, during sex, yung tumataas yung ating serotonin at oxytocin. Yung serotonin, ito yung nag-boost ng ating energy. That's why we can do things, a lot of things, na-energize tayo. Basta mo-motivate tayo because of that serotonin na lumalabas yan during sex. Kaya that's one of the best exercise. Pero dapat may control. May family planning tayo kanina, di ba? Alamin ninyo kung kailan yung ovulation period. At saka yung fertility para iwasan yung mga time na yun if hindi nyo pa talaga plano mag-anak. Meron tayong safe days na 7 days from the first day of your menstruation and then 7 days before your menstruation. Pag ikaw ay regular days. Pero pag hindi, may long cycle, may short cycle. May tamang computation dyan pag gusto niyo natural fertility method. Kailangan you have to consult with your OB-GYN, doctor, or sa health center. Then A is for authority or respect. It is a very serious matter sa mga kalalakihan. The more that they treated with respect, the more that they feel love, and then the more that they show love. Sir, tama? Alam mo yung respeto, napakalawak niyan eh. Yung respeto yung bang nagpapaalam kung saan ka pupunta, hindi yung FYI lang. Diba ma, magpapaalam ka muna, ay, love, kailangan ko palang pumunta sa ganito, sa susunod na araw. Kailangan kasi ganyan-ganyan. Hindi yung, ay lang, nandito ako sa bahay ng barkada ko ha. FYI. Hindi matutuwa si husband ko. Ano pa yung respect? Yung bang kinokontrol mo yung sarili mo, kahit galit na galit, inis na inis ka na, kinokontrol mo yung sarili mo na hindi siya sigawan.
Kahit ano pa problema yan. Kasi alam nyo, kung the more na lagi maingay yung bahay ninyo, yung mga marites, lagi nakaganyan, yun, may pinag-aawayan sila. Ayan naman, di ba? Lagi kayong pagbabantayan. Okay? This time, respeto, napakalawak niyan. Napakaraming bagay na pwede natin maibigay yung respeto na yan. Kailangan alamin. At sinong kailangan mong konsultahin tungkol sa respeto na yan? Yung husband mo mismo. Love, paano ba kita respetuhin? Ano ba yung mga gusto mo? Ano yung mga hindi mo gusto? Kung hindi mo pa alam, tanungin mo siya. Pero kung alam mo na, through the actions niya, yung alam mo yung ano yung mga triggers niya, iwasan mo yung mga ganon. Pag may trigger siya na saan siya mas nagagalit sa'yo, yun ay later on, pag-iisipan mo mabuti para hindi siya magalit or hindi mainis. And then ano ba yung respeto? Respeto pag kahit meron kayong mga negotiation, meron kayong mga hindi maayos na pag-uusap kanina, gawin mo pa rin yung role mo as a wife. Kung pinaghandaan mo siya ng pagkain, sige, paghandaan mo rin siya ng pagkain, umupo ka lang, huwag ka na magsalita. May mga marital crisis ako na nag-aaway sila mag-asawa dahil naglayas daw yung kanyang husband. Sabi ko, bakit naglayas? Tapos sabi niya, pabarangay niya na ba daw? Pupunta niya na ba yung mga magulang? Sabi ko, wag. Kung marunong siya maglayas, marunong din niyang bumalik. Hintayin mo lang. At paghandaan mo yung pagbabalik niya. Paghandaan mo na, prepare mo yung paborito niyang pagkain. Ano ba yung madalas mo ginagawa sa kanya? Minabasahin mo siya, massage mo, and then huwag ka na magsalita. Tumahimik ka lang muna. And then pag-uwi ng bahay, ginawa niya rin. Nagbabiber siya sa akin eh. Sabi niya, nandito na siya, anong gagawin ko? Tumahimik ka lang. Ginawa niya, tumahimik lang siya. Then, pinagsilbihan niya, kumain. Duwis daw ng asawa niya, 3 araw hindi umuwi. And then, ang pag-uwi, panghilap ba o something. Yan natulog sa kalye. Then yun, sinilbihan niya pagkain, pinakain niya na, tapos nandiyan na siya nakaupo lang. And then later on, nag-sorry na sa kanya yung husband niya. Sorry sa mga nagawa ko pala sa'yo. I realized, nung nawala ako ng 3 araw, na-realize ko, nang dami ko palang pagkakamali sa'yo. Yun, di ba? Na-solve yung problem nila. Eh, nag-aalala na yung wife nun sa akin eh. Sabi niya, ano ba, nagtatawag na ba ako ng pulis? Sabi ko, paano ba siya umalis? Umalis siya. Sinadya niya talagang umalis. Ibig sabihin, umalis yun kasi hindi niya nakinaya. Hintayin mo, babalik yan. Pero sabi ko, syempre, pag 24 hours na wala pa yan, mag-report ka na sa police, mag-blatter ka lang muna. Pero, hindi na dapat yung, pati yung mga kamag-anak, magulang. For your safety lang naman yun, in case na hindi pa talaga siya bumalik. So yun, nung bumalik, umayos naman sila at napagkasunduan nila na kung ano man yung mga problema, i-open up nila. Kasi problema dito, yung pandemic, hindi sila lang pag-open up ng problema nila. And then the wife, siya na yung nag-manage na negosyo. Si wife lahat, ginawa niyang driver yung asawa niya. Siya nagbenta sila ng mga bicycle, pero hindi niya kinonsulta yung kanyang husband. Yung husband niya ay IT, nagtatrabaho pa rin online. Eh dahil si wife naman, sabi niya dahil pandemic, magbibenta ako ng mga bisikleta. Nagkaroon sila ng 100,000 na worth of tapos nagka-problema sa documentation. Ayun, basta gano'n na nagka-problema. Hindi na konsulta si husband. Nagulat na lang si husband nung nagbabaranggayan na yung binila niya ng bisikleta at siya. Nadamay siya. Pag-uwi ng bahay yun, naglayas si husband. Anong nangyari? Walang communication. Hindi na konsulta si husband sa kanyang plano na pagbenta ng mga bisikleta. Na nagkaroon ng problema kasi may nakuha silang supplier na hindi pala. Scammer. Scammer yung nakuha. Okay? So yun, dapat kinukonsulta para kung ano man magiging problema na pag-uusapan agad at pareho kayo ng desisyon. So yun, nung bumalik, nag-ayos na sila. Ngayon, meron na silang bagong business. At okay silang dalawa kasi they work as a team. Pareho na sila nag-desisyon, pareho na sila kinukonsulta nila yung isa't isa. Pareho sila na nag-uusap
bago sila mag-execute kung ano man gagawin nila. Ganun naman talaga sa mag-asawa eh. Di ba pinag-uusapan muna? Right? Never-ending support for his healthy recreation. Ano to? Jogging? Ano ba? Healthy recreation. Magpapahangin, magpapalamig, manonood ng boxing, na sports center, ano pa? Basketball! Anong basketball? Sa labas o sa loob? Labas ng bahay. Yun, basketball. Then, natandaan nyo na yung MAN? Okay. Ito pa. Men, they want to be a superhero. Of course, yung mga lalaki, they need to be spiritual din para mas mabless yung pagsasama ng sa isa't isa. And superhero, bakit? Dahil the more na nandyan sila para sa atin to protect us, the more that we feel secured, diba? Gusto nila yung maging superhero. At gusto nila na tinatawag silang, my husband is my superhero. A is for approval rather than disagreements. Pag may perspective na sinabi yan, they want approval rather than disagreements. Yung gagawin nyo dyan, pag hindi masyadong okay sa inyo, sabihin nyo lang, pag-aralan natin yan. Pero pag sinabi, ay, huwag yan! Negative agad. Ayaw nila ng ganun. Would rather say your point rather than disapprove. Then, R is for reflection. Reflection is uninterrupted moment. Yung pang walang distraction. Lalabas lang yan muna, wala mo ng distraction, magpapalamig, magpapahangin. They just want to decompress. Mawala yung stress na daily stresses nila. Siyempre, papansin nyo sa asawa niya, lumalabas yan, nagpapahangin, nagpapalamig. Yung iba naman, they take shower like mga 30 minutes, 1 hour. Yun pala yung reflection nila. Nare-refresh pala sila pag gano'n. Then, rather than words of affirmation, they would appreciate yung appreciation. Mas ma-appreciate nila, nare-recognize yung kanilang mga ginagawa. And then P for productive. The more that we motivate them, the more that they feel productive. The more na mas marami silang nagagawa, the more na namomotivate din sila. So that is SARAP, sarap. Okay? Okay na to? Memorize nyo na? Memorize nyo na ha? Sige, hindi ako babalik dyan mamaya, tatanungin ko kayo. Now, for the wife naman, W is for willful or intentional affection. O is for openness or transparency. Anong ibig sabihin ng openness? Openness, ibig sabihin, sinasabi mo kung ano talagang kalooban, ano talaga gusto mo. No? Open, very open. Transparency, alam niyo dapat yung payslip mo. Kung alam niyo man yung password ng cellphone mo, hindi naman yan magbubukas-bukas ng basta-basta ng cellphone. Eh. Diba? Pag emergency assist, like example, may mga emergency cases na kailangan pala ng access dun sa kanyang banking, no? Example, di naman na talaga inaasahan na ganun mangyayari. Pero may ganong instances na nangyari talaga yun sa pasyente at kliyente din namin. Hindi niya alam yung access code ng bank account ng husband niya. Eh, nakomatose. Wala. Hindi alam. Humingi na lang ng tulong sa mga kamag-anak. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Na in cases of emergency, at least alam dapat ni wife. Messages of affirmation or words of affirmation, every day, pag naririnig natin dyan, namomotivate tayo. Mas lalo tayo naging productive. And then for A naman is assurance of protection. Most of the women, bakit sila nag-asawa? Gusto nila yung assurance. Gusto nila yung protected sila. Yung bang ma-feel nila na, wow, I have a superhero. Feel namin na secured kami everywhere I go. N is for never-ending care, love, and attention 24/7. Sir, kaya mo yun? Never-ending care, attention, love, 24/7. Pag may sakit yan, hindi mo pwedeng sabihin, oh, minom ka lang ng paracetamol. Yung kailangan yan ay Kisprin, Yakapsul. Oh, masakit ba yung ulo mo? Masahe ko yan.
Ganun. Oo, syempre, adult na yan. Alam niya na uminom ng gamot. Sasabihin mo na, uminom ka ng gamot dyan. Ako, pag-uwi mo, naku, labig ka kahit may mainit ang ulo niyan or kahit may lagnat yan. Lagot ka pagdating mo. Yung gusto nila marinig, sige Han, pag-uwi ko dyan mamaya, imamasahe kita. Ako na mismo magpapainom sa'yo ng gamot. Diba? Ang ganda ng ganong feeling, diba? Diba ma-feel mo parang, wow, alagang-alaga naman ako ng husband ko. Okay? Then, for, ito yan. Next. Diba woman kanina? And then, dinagdagan ko pa yan. Support. Support would be physical, emotional, spiritual support. Empathy, empathetic response. Pag meron siyang pinagdadaanan, sir, ito yung isang kong sasabihin sa inyo. Meron kaming tendency, pagkapanganak, na hindi naman tayo may iwasan, no? Yung postpartum depression. Kahit sino ito, pwede magkaroon ng postpartum depression. Walang pinipili ito. Kahit nga si Angelica Pangaliban, nagkaroon ng yun, postpartum depression. Iyak lang siya ng iyak. So, nararanasan talaga to ng bagong panganak. So, pag ganon, yung kailangan niya ay support, love, attention, and care. Quality time. Rather than bigyan niya ng kung ano-ano yan, mas gusto niya na umuwi ka na. Bonding time. Meron tayong natawag na mommy time or bonding time. Ibig sabihin, yung time na yun, that's for you. You and your partner. Kahit na may mga anak na, try niyo talaga na mayroon din kayong moment na kayo lang. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Kasi pag nag-anak na kayo, 100% of your attention will go to your anak. Kaya dapat mayroon din kayo. Kaya mayroon yung baby time, eh. Diba? Anong oras, sir, yung baby time? Morning sa inyo. Tulog pa sila, no? Anong oras yun? 6 a.m. Paano pag tulog pa siya? Hindi galing kami sa work. Yun. So pag ganon, pag makakalimutin, pag pagod, mag-alarm. Diba? May alarm clock nga eh. Hindi naman ginagamit. Kaya mag-alarm. Turn off. Sleep. Bakit kasi nilagay dito yung sleep? When we age 50, nagkakaroon na ng menopausal stage na wherein bumabagsak yung ating bone density. So habang tayo bata pa, habang di pa tayo maabot sa ganong edad, habaan mo na yung tulog at least 7 to 8 hours a day because this is our body time for healing. Yung pagtulog, at least dapat kompleto yung pagtulog mo ng at least every 1.5 to 2 hour cycle. Sunod-sunod yan. 1.5 to 2 hour cycle kasi yung sleep eh. From NREM 1 to deep sleep. 1.5 to 2 hours yan. So dapat every cycle, nakakaranas ka ng na-undestructive na pagtulog. Tuloy-tuloy na pagtulog. Kasi pag nakatulog ka na ng 15 minutes, hindi ka pa umabot ng REM sleep. Yung REM sleep, doon nag-release ng mga magagandang hormones yung katawan natin. According to Dr. Vicky Bello, kayo mga babae, para mapanatili tayong youthful, katulad ko, ang bata, matutulog tayo ng facing the sky. Para pantay daw yung contribution ng ating hormones. Yung mga nagpapaganda ng skin na hormones, pantay. Kasi pag hindi daw, pag lagi ka nakaganyan sa pagtulog mo, left or side, may mga time, etong side na to, older yung look mo, and then the other side mo, younger. Kaya maganda daw pag pantay. And then pag gusto mo ng konting pahinga, then 15, dito muna ulit, at least maximum lang ng 15 minutes, tapos dito ulit. Pero mas maganda na most talaga, ito, nakaharap sa taas. Okay? So, according kay Dr. Vicky Bello yan. Tapos may sinasabi din siya na mayroon talagang schedule yung paglabas ng hormones natin. Mayroon naka-schedule ng 12 midnight. Kaya yung required talaga na tulog natin ay 10 o'clock in the evening. Para yung mga 12 midnight na mga hormones na schedule tune para lumabas, lalabas. Kasi pag natulog ka ng 11, hindi na lalabas yung pang 12 midnight. Malalampasan yun. Yung pang next na yung makukuha mo. Kaya,
Pag, di ba, pag gising natin, pagod na pagod tayo. Kasi, hindi kumpleto. May mga time na nadidistract ka. Yung hindi umabot sa 1.5, tapos may biglang maingay sa kapitbahay, nagbibidyoke. O, nawala. Hindi ka umabot sa REM sleep. Yung deep sleep na parang ano na yun eh. Yung very mahimbing na yung pagtulog. Okay? And then, the 5 love languages na to, this is according to Gary Chapman, ito, sa pag-aaral ko, ay designed for us women. Kompleto tayo sa 5 languages na yan, yung physical touch, words of affirmation, quality time, gift giving, and acts of service. Pero according to survey, alam nyo, yung mga kalalakihan, yung love language lang nila mostly niyan ay acts of service at saka quality time. Tanungin nyo ngayon yung mga husband ninyo, what's your love language? Quality time. No, di ba? Ikaw, what's your love language? Quality time. Okay, sir? Lahat. Sa'yo? Ha? Quality time. Sa'yo, sir, ano yung mas ano sa inyo? Sa love language na yan? Quality time din. Sa'yo, sir? Quality time. Sir? Ha? Gift giving. Ikaw yun yung gusto mong yung ibigay sa'yo Hindi yung ikaw magbibigay sa kanya. Talaga? Gift giving sa'yo? Wow. Alam mo na Alam niyo ba yung love language na to nagbabago? Habang nagle-level up yung inyong relationship, nagbabago to. Pag nagkaroon kayo ng anak, magbabago yung attention ninyo, mapupunta sa anak, wala na yung gift giving. Nagiging practical kayo. Totoo yan, sir. Pag nagka-anak ka, hindi na yung magiging gift giving yan. Kasi sasabihin mo, ay, bibigyan mo sa akin, sa anak na lang natin. Pero pwedeng i-balance yan. Kung meron din para sa anak, meron din para sa iyo. Oh, matudoble ka. Pero yung ano ka dyan, mas maganda na lagi kayo nagre-reunite, lagi yung pinag-uusapan. Kasi habang nagmamature tayo, nagbabago talaga yan. Yung mga time na dati gusto mo quality time lang, ngayon gusto mo na lagi nakaka-receive ka na regalo. Kaya mas maganda yung open yung communication. Ako nga dati hindi ako mahilig sa material na bagay. Pero habang tumatagal na, parang gusto ko lagi magpaganda, gusto ko lagi bumili ng damit. Nandun na yun, nag-iiba na yung kanila, nag-iiba na yung love language. Mas maganda na ina-update mo rin yung husband mo. Or ikaw yung wife mo. O kasi ganun ako Pag gusto ko ng gift, nasabihin ko yung mga gusto ko. Chocolates, ano yung mga brand. Ano yung mga hindi at ayaw ko na brands. Yun, maging open tayo kung ano talagang gusto natin. For the husbands, you are the cultivators. What do you mean by cultivators? You pay for your beautification program. Wife's beautification program. Ano-ano mga yon? Because the benefits of your wife being pretty, nilagyan ko pa ito ng happy being happy all the time bounce back to you. It represents your relationship. Alam niyo ba, yung the more na lagi kayong in love sa isa't isa, the more na bumabata kayo. Alam mo, tinignan ko yung mga pictures namin 10 years ago. Sabi ko, parang matanda-tanda ako na dito. Parang ngayon mas bata ako, yun pala yun. The more na nagiging deep yung relationship, the more na yung love niyo sa isa't isa. Kahit mapapansin niyo yan. Kahit sa mga husband, yung nagiging 10 years younger sila. Diba? 10 years younger. Pero hindi ko na i-consider. Yung consideration natin pala dyan, yung syempre yung trabaho. Mas maganda pa rin kasi yung tulog ng gabi kaysa sa umaga. Kaya yung mga may mga night shift, nagtatrabaho sa umaga, nagtatrabaho ng gabi, umaga natutulog, naapektuhan din yung kanilang physical appearance. Because of that. Because yung kanyang circadian rhythm naapektuhan, yung biological clock natin. It will just depend kasi, it will depend on the sunlight kasi yung circadian rhythm natin. Kaya kahit magpapapansin mo, yung tulog mo sa umaga, hindi ganun ka-high po, hindi quality yung sleep mo. I-compare mo sa tulog mo sa gabi. And it's because of the circadian rhythm. And the principle of sow and reap also applies.
Now, ano naman yung maipapalit natin sa ganun? Dahil sila nagpaganda sa atin. Kahit alam mo bang kahit kayang-kaya naman natin bayaran yung pampariban natin. Pero alam mo yung feeling na si husband yung nagbayad? Diba? Parang wow. Tinlit ako ng husband ko ngayon. Diba parang ganun yung feeling? Pwede naman kayo mag-exchange. Alam mo kami nga parang nagbubulahan lang kami dalawa eh. Nagpas pa ako, siya nagbayad. Pero nung pumunta kami sa men's section, bumili siya ng barong worth 2,500. Samantala yung pedicure manicure ko, 700 lang. Sabi ko, nalugi ako. Kasi pagdating namin doon sa Onesimus, bumili siya ng barong. Eh sabi ko, parang pampalit lang din. Gusto ko rin siyang regaluhan. Ako nagbayad. Tingnan ko, 2,500. Tapos yung yung manicure pedicure ko, 700. Para naman ako nalugi. Pero alam mo, bumawi ako. Sa mga sunod na araw, bumili ng damit ko. Siya naman nagbayad. Ganon lang naman yun. Utakan lang, no? Strategies. Diba, sir? Ano yung mga pwede natin i-contribute or ibigay sa kanila? No? Kahit, let's say, hindi naman tayo talaga kumikita ng mas malaki, diba? Ano pwede? Ito yun. Massage your husband. Sino marunong mag-massage? Kahit ganyan lang, alam mo, kahit tap-tap lang. It's a form of massage na nakakapagpa-relax sa kanila. Then, clean his ears, cut his nails. Sino may gusto mong kinakat yung nail niya? Pinamassage yung... Ha? Prepare yung mga things niya, yan. Facial treatment. May mga lalaki na ayaw magpa-facial treatment. No? Pero nasa pag-uusap ninyo yung dalawa yan kung anong gusto niya. Kaya kailangan alamin mo, partner mo. Unang-una, di ba, sinasabi kanina ni Ma'am Julie, knowledge. Alamin mo yung mga gusto ng partner mo. Yun yung gagawin mo sa kanila. Give him spa treatment. Prepare his personal things. Honor his decisions. Pray for his work and support his calling. Now, the question is, in one word, what is your wife's greatest need? Who can answer? Nakahanda yung papremyo ko. Wait lang, kunin ko ha. Hindi makasagot. Paunahan sa pagsagot to ha. Sino ang makasagot? May dala akong pa-premyo. Ayan. Tago ko lang. What is your wife's greatest need? Mga lalaki, sino makakasagot? Pera, ma'am. In one word. Aside from pera. Ano? Affection. Affection, in general, ano pa? Hula. Sino pa? Yes, also, it's included. Parang nasa general na kasi siya. Kasama siya doon, yung affection na yun. Support. Security. Love. Sino nagsagot? Love. Sir? Love. Okay. Yeah. It's a general word, no? Dahil dyan, meron kang ito. So, para hindi na magdaldal yan, para hindi na magalit sa'yo lagi, masahihin mo ito lagi. Yung effect nito, yung nurturing, love, and care. Para ma-feel niya lagi yung love mo. Ikaw yung maglalagay sa kanya dito. Massage mo siya. It has cedarwood, bergamot, tsaka eucalyptus. Yung eucalyptus kasi nakaka-tame down, nakakababa siya ng emotion. Nakakababa ng stress. Sir? Yun. Yun, diba? Sabi ko sa'yo, may premyo eh. Oh, next ha. In one word, what is your husband's greatest need? Hello. Pwede natin bibigyan ng ng pre-marriage certificate. Respect. Tama.
respect. Okay? So, may premyo ka din. Pero, wait lang. Gusto ko ibigay yung respect din. Wait for a while, ah. Tapos ka naman tayo. Kasi, it is a very serious matter to men, to husbands. Yung respeto. Ito yung katumbas ng love sa kanila. The more that they treated with respect, the more that they feel love. Tandaan mo yung sinabi ko kanina. Because of that, I have the respect. Yung respect, laman ito, peppermint, eucalyptus, and tea tree. Meron pang iba to. Anti-snoring to. Pero kailangan sa soul, dito sa paa, i-massage tapos hanggang dito. Kasi yung the cost ng snoring kasi is nahihirapan huminga sa gabi. Kaya nakakapag-expand siya kasi ng lungs. Kaya mas maganda i-use peppermint, eucalyptus na humidifier. Kasi nakakahinga sila ng mabuti through their mouth. Pag nahihirapan sila sa ilong, sa mouth yung paghinga. Yun, respect. That's my own blend. Okay? Then, for the kingdom of God's design of the family, it's respect and love. This according to Ephesians 5 verse 25 to 33, husbands, love your wives. Wives, respect your husband. May karugtong pa nga yan sa ano eh. Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Do not be harsh to them. Sa respect naman, wives, respect your husband and submit. Respect and submit yan. So, anong mga pwede nating makontrol lang? Aside from sa mga dito sa mga bagay na ito, hindi natin kontrolado. Ito yun, our emotions. We can choose where and how to, di ba? Yung paglabas ng emotions natin. Our attitude, we can change our attitude. Our perspective in life, our choices in life, because they shall be your destiny. And things that have yet to happen are still in your hands. And under the study of the Harvard University, study on human happiness, that the happiest and healthiest people on earth are those who invest in relationships. Not in properties, not in stock exchange. In relationship. Long-lasting kasi yung pagsasama ninyo sa isa't isa. Kahit wala kayong pera, wala kayong makain, basta nandyan yung pagmamahal sa isa't isa, yung relationship, yung binild, yung pundasyon ninyo, sa simula pa lang, hindi talaga kayo mahihirapan kasi lagi kayo magtutulungan. So focus on your journey towards that happy family life you both want. How? By staying on course. Just stay on your lane, straight ahead, because your future is totally in your hands. Agree? Sinong agree? Ay, tatlo lang. Wala ko nakita, tatlo. Sino pang agree? Sir, ikaw? Agree ka? Yun, very good. Tatlo yung nakita ko. Sir, agree? Agree? Ay, parang hindi. Agree, no choice. Happy life, happy marriage, happy family is a decision. And it is your priority. So, thank you so much, and that ends my presentation. So, sa mga nakita ko kanina na madalas sumasagot sa akin, ibigyan ko rin kayo ng anti-stress. Makakatulong yan sa trabaho, makapag-focus ka ng maigi sa trabaho mo. With a focus. And, sir, para mawalan ka ng stress, anti-stress. And then, yung nasa likuran, sir, para hindi magreklamo sa'yo yung wife mo, this is yours. Ay, sorry! Sige, ikaw pa pala. Ikaw. Yan. Ilagay mo yan lagi sa kanya, ha? Okay. Kaya alam mo na ngayon, yung sikreto. Sir, ano naman yung sikreto? Para hindi siya, para hindi ka awayin. Pera. Natutumbasan din ng pera na pangangailangan. Kasi pag nagpamilya na talaga. Yun talaga. Pero we have to, kailangan pa rin ninyo panatilihin ang pagmamahal sa isa't isa. Love and respect.
Okay, so thank you so much. Thank you. Picture taking muna tayo. Ma'am, picture dito. Picture mo na. Ma'am,